Sige, makampot ta, Ginoo. Salamat, Lord, nining time. Ngayon mong gihatag sa amo, we welcome you, Holy Spirit. Continue to speak to us, minister to us, Lord God, nga. Lord, among madawatan, Ginoo, ang imong giandam para sa amo. Lord God, nining kagabihion, Lord. And as we hear your words, Lord God, anoint the words, Lord, that we're going to hear tonight in Jesus' name. Amen. So tonight, ang topic is know your purpose. Ingnan mong katapad, know your purpose. Alright, no? So maghisgot tayo sa Jeremiah 1 verses 4 to 5. The Lord's message came to me, before I made you in your mother's womb, I knew you. Before you were born, I chose you for a special work. And I chose you to be a prophet to the nation. So nindot kayo ning verse, no? Nga si Lord, nag-ingon kang Jeremiah nga, wala pa ka nako gipurma sa tiyan sa imong mama, kabalo nako sa imo, kailan ako sa imo. Wala pa naghuna-huna ang imong mama ug papa nga magminyo, si Lord, kailan na sa imo, kay anak ka ni Lord. Kini nga mensahe, usani sa mga grabe ka importante, no? Labi na sa mga kabatununan tungod kay dagan kay mga young people karon or even adults, no, wala sila kabalo sa ilang purpose. But you know what? Our God is a God of purpose. Special purpose because you are a very special person. No, just like sa verses nga atong gibasa, before I made you in your mother's womb, I knew you. Before you were born, I chose you for a special work. So na special nga work kang Jeremiah as well as sa imong life, na special nga work si Lord sa imong life. No, just like ang Jeremiah, ingon siya diri, no, kailan ako sa imo, wala pa ka gipurma na ako sa tiyan sa imong mama. Kailan ako sa imo o gipili ka nako. Ingnan mo katapat, pinili ka ni Lord for a special work. No, maingon si Lord kang Jeremiah, I chose you, gipili ta ka para mahimong propeta sa mga kanasuran. Amen? So adunay tulo ka butang akong i-share sa inyo mahitungod sa importansya of how important purpose in life is. Amen? Importante kayo nga makahibalo ka sa purpose ni Lord sa imong life para nga mahimo siyang nindot ang imong life. Pero tonight, I just like to share to you about 3 things, no? Ang mga benefits or importance of knowing God's purpose. Kabalo ka sa tuyo ni Lord ba sa imong life? Mo na ingon nila, kung wala kuno ka kabalo sa imong purpose ni Lord sa imong life, you will end your life with regrets. Amen. No, mabot sa katapusan sa imong adlaw, sayangan ka ba? Amen. No. Amen. Kay ang imong mga talents, no, ang imong mga skills, imong time, imong resources, wala siya nagamit para sa pinaka tuyo niya or tuyo nimo. Mo na nga ang tao daw nga wala kahibalo sa katuyuan sa Ginoo sa ilang kinabuhi, ang ending sa ilang life, magbasol sila, magmahay sila, sayangan sila ba? Kaya nga naman, their lives and their time, no, ilang time sa ilang kinabuhi, ilang resources, no, ilang mga talents, wala nagamit sa katuyuan. Muna nga empty ang ilang mga kinabuhi. So nga na ka-importante kung nayo sa kabutang kinahanglan kayo nimo, kinahanglan ka mo connect sa Ginoo and then makabalo ka kung unsay katuyuan. Amen. Di ba, lisod kayo kung ang tao nga walay purpose, wala siya kapadulngan, di ba? Buntag sayo, kaon siya. Kuman kaon, ligo, no? Pag kuman ligo, manghinapay, no? Paglakaw niya, paguntahan mo, asa man ka? Bisag asa lang, no? So muna, delikado kayo na nga kinabuhi ng bisag asa. Kay God is a God of purpose. Si Lord, na-purpose tanan. Wala siya gihimo sa kalibutan nga way purpose. Probably wala ta kabalo sa uban, but God is a God of purpose. No, mo na nga
kung tinuod nga makaila ka sa Ginoo, dili ka magmahay. Dili ka ma-frustrate. Kay dili man distraction ang iyang plano sa imong life. Tanan nga mga pamaagi sa Ginoo, lahi ang iyang pamaagi. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So God can turn around any situation or any kinds nga life, pwede na niya usbon. Once nga mo-connect ka sa Ginoo, then mo-connect ka sa purpose ni Lord. So tulo ka butang nga mahitabo sa katao kung mo-connect siya sa Ginoo, mo-connect siya sa purpose ni Lord. Amen. Number 1, knowing God's purpose is the pathway to a life of distinction. Ang pagkaila nimo sa Ginoo o sa iyang katuyuan mo na ang dalan nga ang imong kinabuhi mahimo siyang distinct. Mahimo siyang one of a kind. Kay mo na ingon ni Lord, I have chosen you for a special work. So special work belongs to special people. So gipili ka ni Lord para sa specific and special nga purpose. Amen. Para kang James Bond ba? Special mas James Bond. Movie ra hinuna siya. Pero nindot tanawon ba? Kay special kay agent man siya sa UK. So tanan nga mga technology nga high-tech para sa iya. Kaya naman siya ay special purpose, special mission. Muna nga, special po siya nga person. But when you are connected to God and to God's purpose, your life will never be the same again. Your life will never become normal again. The moment nga mo-connect ka sa Ginoo sa iyang purpose, dili na ordinaryo ang imong life. Regardless kung masabtan mo fully or not, but when you are in line with God's purpose and responded to God's purpose, your life will never be the same again. Dili na siya mahimong normal kay ang purpose ni Lord, dili siya normal. Muna, ningon ang pulong sa Ginoo sa Malakay, nga sa katapusan ng mga adlaw, God will make a distinction between the wicked and those who do not, those who serve God and God's purpose. Muna yung sa pulong sa Ginoo sa 1 Peter or 2 Peter 2:9, you are a royal priesthood, a chosen people. But you are a chosen people, hari nga pari, royal priest, a holy nation, a people belonging to God. Sa uban nga translation, a peculiar people, a chosen people, a peculiar people, a special. Peculiar means special. When you are serving God, you become special. Your life will become distinct. Amen? In the spiritual realm, lahi ang treatment sa imong life because you are connected to God and connected to His purpose. So just like sa agent, si James Bond, nindot siya ng illustration, sa natural, very special siyang person. Gitreat siya nga very special, importante kay na siya nga tao. Special siya nga person. So the same with the person, nga ni-connect sa Ginoo, ni-connect sa purpose ni Lord, you become special. Amen? Mahimo kang VIP ni Lord. The moment nga ni-respond ang usa ka person sa calling sa Ginoo or sa purpose ni Lord, sa Lord una sa purpose niya, ang imong life, responded to, when I responded to my assignment, my life was never the same again. Dagay gi-go through na ako, personal experience ni siya, dagay gi-go through na ako sa akong life, pero ako nakita nga, lahi na nga akong life. Lahi na siya. Not because maayo ko, not because nga mas labaw pa ko sa uban, but because of my connection to God and my connection to His purpose. Ma-feel na nako, ma-feel po na sa uban ng mga tao.
No? Tungod kay ni-connect ko sa iyang purpose, no? From glory to glory, ako makita nga adunay distinction. Dili na ako ma-imagine kung asa na akong life karon kung wala ko ni-connect sa Ginoo, wala ko ni-connect sa iyang purpose. Kaya ang purpose ni Lord sa ako, mahimo man kong pastor, mahimo kong National 12, mahimo kong man of God's millionaires. Purpose na ni Lord. Are you there? The moment nga ni-connect ko sa Ginoo, na-change ang akong life, nahimo na siyang distinct. Letter B, distinction becomes real to me. Ako na makita nga ng lahi na ang akong life. No, sa una, sa wala pa ko na-connect sa purpose ni Lord, grabe ka, empty ang akong life, puno og frustrations, no, mga butang gusto na akong himuon, di mahitabo sa akong life. Pero sa diha nga ni-connect ko sa purpose ni Lord, no, si Lord ang nag-orchestrate sa tanan, kay iya man ang plano, siya pod ang mag-lead sa ato. No, nga ang tanan nga iyang plano mao gyud mahitabo sa atong life. No, so unsa to yung pinakauna? A life of distinction. Mo na ingon ni Lord, no, nga kang Abraham, sa diyang gitawag niya si Abraham sa iyang purpose. Sa purpose ni Lord kang Abraham. Ningon siya nga, I will bless you and I will make your name famous. I will make your name great. That's a life of distinction. The moment, dili tungod kay guwapo si Abraham, tigulang na si Abraham. Pagtawag ni Lord siya, 75 years old na. Wang tiguls na, times 4 pa sa imong edad or times 3. Amen? Dili ka makaingon nga sa natural, dili life of distinction. Kay the Bible said, Sarah and Abraham passed the stage of childbearing. Di na sila, tigulang na gid sila ba? Dili na sila makaanak. Pero pag connect nila sa purpose, usab ilang life. Ningon sila, I will bless you, and I will make you famous. I declare sa inyong life as you respond to God's calling and God's purpose upon your life. Kining verse, mahimo ning reality sa imong life. Special ka nga person. Sa una, walay special sa inyong pamilya. Inyong apelido, wala na ilhan. Pag mga-apply ka, dili siya dawaton. No? But by virtue of your connection to God and your connection and respond to God's purpose, you will live a life of distinction. No? One of these days, you will be the talk of the town. Dili sa mga negative nga mga butang, but sa positive nga mga butang. Amen? Life of distinction. Mao na nga ang resulta sa imong kinabuhi, no, dili na siya kayo hard to get. Trying hard. Nga life. Why? Because si Lord na ang maghimo sa imo nga famous ka. No, nga mahimo kang distinction. Mao ningon niya ba? I will make a distinction between the people, mga wicked nga mga tao, ug mga tao nga nag-serve sa Ginoo. Siya mismo ang nag-ingon ana nga siya magpakita og kalainan. Nga ikaw lahi ka nga person. Di nimo i-prove nga ako gi-bless ako ni Lord. No, imong i-post no nga okay na mag-post ka, but si Lord ang mag-post sa imo. Si Lord ang magpaila, mag-promote sa imo. When you are serving God, si Lord ang magpaila-ila sa imo sa kalibutan. Number 2, knowing God's purpose is the pathway to a life of prominence. So, dili lang ka special, but you are prominent. Of course, ang mga prominent, mga special man ang mga tao. No. Pero ikaduha, mahimo kang prominent. Dili ordinaryo, prominent. Mga bantugan, mga mighty. Amen? Mahingon sa pulong sa Ginoo, the children of the upright or righteous will become mighty in the land. So when you are serving God's purpose, dili lang ikaw mahimong mighty, even your next generations. Mahimo silang mighty. By virtue of your connection to God and your connection to God's purpose. Naturally, mo na mahitabo sa imong life. Kung faithfully you are responding
to God and to God's purpose, mahimo kang prominent. Amen? Mahimo kang importante kayo nga tao. Amen? Proverbs 22 verse 29, seest thou a man diligent in his business? Diligent sa iyang calling. Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure or unknown men. Amen? When you're serving God's purpose, mao na ang imong assignment, no? Diligent ka sa imong assignment, diligent ka sa purpose ni Lord sa imong life. Sooner or later, makita na sa imong life, mahimo kang bantugan, mahimo kang prominent, no? Amen? To follow the way of purpose is to end in the place of prominence. Anyone who knows his purpose and follows that purpose can never end as an ordinary person. Tungod kay ang purpose ni Lord, dinagko man, ang purpose ni Lord, walay ginagmay. Probably mag-start siya gagmay, pero ang ending nga na is dinagko. Kay si Lord, dili man ginagmay siya. Mag-start siya ginagmay, gusto niya nga faithful ka sa ginagmay, pero dili siya pagpabilin nga gagmay. Mao na nga, kung mo-respond kasi ang calling, dinagko man na yung mga calling. No? Our God is a big God. No? Mao na nga, ang iyang dreams are big dreams. Kaya ang purpose ni Lord, dili lang nga mahimo kang nasod, kung dili mahimo kang blessing sa mga kanusuran. Karon gi-bless ta sa Ginoo nga nag-impact tag mga tagalain-lain nga mga syudad. Ang sunod nga chapter niya na is we are going to bless the nations of the world. Mao na nga ayaw sa pag settle. Mao na nga si Lord gitagaan din nag leader para nga mag-team ta. Para for a greater impact and a greater purpose. Kaya kung dili ta magka-team sa gagmay, di na ta magka-team sa mga dinagko. Mao na nga natay vision, natay standard, natay commitment to one another. Para nga sa next nga mga chapters, dili ta magkagubot kay sa gamay pa lang nagkasabot naman ta. Mao na natay mga standards nga ingani atong himuon. Natay game plan para dili ta makayamukat sa atong operation. But what I'm telling is, sugod pa lang ni sa mga dagko kayo nga plano ni Lord sa atong life. Mo na nga atong mga leaders, ni-respond sila, no? Na blessed na sila sa mga nindot nga gihimo ni Lord sa nang life. Pero gamay pa na. We are grateful to God for what God is doing in our lives. But we are not satisfied. Kay daghan pa ang himuon ni Lord nga mga great. Mao na nga, dili ta mudako ang atong ulo nga gamay pa. Dili pa ni mao. Kay nay dako kayo nga daghan pa nga dagko nga mga plano ni Lord nga himuon sa atong life. Amen? Kay ngano, gusto ni Lord nga mahimo kang prominent. Mighty according to God's way and God's timing. Are you there? Muna nga, dili na ito i-push ang atong kaugalingon sa pag-adto sa lugar nga wala pa tanya gipaadto. Muna ingon niya, uyo di po, ang iyang sikreto sa iyang success, dili siya maadto sa lugar nga wala si Lord nagingon. Dili niya pugson pagbaton sa mga butang nga dili pa niya level. Are you there? Kaya kung dili pa nimo level, dili na nimo mahandol. But my point is that ang plano ni Lord is great. Mo na nga walay tao nga naghandle og great things nga dili siya great. After all, ang product niya iya ng value. Kung kinsa ka mo na imong ma-produce. Mo na tungod kay dagko kayang plano ni Lord, mga nindot kayang plano ni Lord, ang iyang himuon kaniyang nindot.
iya kang i-process mo nang walay person nga gamiton sa Ginoo nga dili niya i-process. Ato makita no sa Luke chapter 1 verse 81. Atong basahon daw. Luke chapter 1. And the child grew and was strong or waxed strong in spirit and was in the deserts till the day of his showing unto Israel. So si John the Baptist man siya, no? Nitubo siya, og nahimo siyang strong in the spirit, nahimo siyang mature spiritually. However, giprocess pa siya sa Ginoo in the desert until the day of his showing. Until nahimo siyang great. Walay tao nga mahimong great kung dili pa siya ibutang sa desert. Because desert is a place of testing. Testingan ka ba? No? Kung kaya na nimo. Pero ang plano sa Ginoo nga mahimo kang bantugan. Mahimo kang prominent. Are you there? Mga mga tao nga mga mighty, magi siya desert. Para nga mabot siya sa level of maturity para kaya niya i-handle ang mga butang nga mga big time. Kay dili man siya makalitan no sa mga promotion, sa kadato, sa mga butang nga mga importante kayo. Are you there? Prominence means important or famous. Leaders who excel in their assignment becomes famous and prominent. People begin to respect them and value them. Muna ang mga tao nga nag-focus sa ilang mga assignment, no? Nag-deliver sila value. Mo-excel, itong mga tao nga nag-excel sa purpose ni Lord sa ilang life, nag-deliver sila value. Muna nga, mahimo silang famous. You will not become famous for nothing. Matang ako i-share sa inyo, nga people will not clap their hands for nothing. Di sila mo pakpak sa imo kay wa kay gibuhat, na kay gibuhat, mo nang pakpakan kanila. Pero kung imong gitarong ang imong assignment, yung purpose ni Lord sa imong life, you will become famous and prominent. People will begin to respect you and value you kay importante ka nga tao. No, prominent ka nga person. There, kay ni-excel ka sa assignment ni Lord sa imong life. They get invitations. Mga taong prominent na imong imbitar. Ingnan mo katapad kinsa may nang imbitar nimo. No. Mangimbitar nimo kay magpatudlo sa imo. No. Kung ingana na ang imong level, prominent na ka nga person. Nagsugod na og bless ni Lord sa imo. Mo na ingon ni Bishop kung ang imong life, pag sulod mo bayad pa ka, dili pa ka ingana ka prominent. Diba? Para sulod di mo bayad. No. Ang prominent nga mga tao, famous nga mga tao, dili sila mo bayad sa sulod, pero bayaran sila pag gawas. Kaya nga naman, sikat din sila. Nevertheless, kung mo respond ta sa Ginoo sa iyang purpose, tungod kay dako kay ang iyang purpose sa imong life, beyond sa imong personal nga mga dreams. Iya kang sangkapon, iya kang i-prepare ba, iya kang i-equip for that particular nga work. So therefore, mahimo kang great. Diba? Sa ako, gitawag ko ni Lord nga pastor. So giandam ko ni Lord. Kitagaan ko nag-desire nga magbasa ko mga great nga mga pastor. Kay, magstorya man ko sa inyo. Amen? Magstorya ko daghan nga mga tao. Lisod po kayo kung magstorya ko, way makasabot sa akong sinultihan. So iya kong andamon. Amen? Maski dili ko kayo, ingana ka maayo mo istorya, pareha sa imo, pero at least na makasabot. No. Na makonvert. Na mahimong leader. Amen? Maka-lead ko. Because God is equipping myself, no? And then at the same time, ni-respond ko sa Ginoo, nag-equip ko sa akong kagalingon para nga maka-lead ko. No? O produce ko
o ang atong ministry mo produce. I-push na ko akong self nga mo produce ko more than sa akong mga gilid ng mga tao, mga pastors. Number 3, the third and the last benefits, no, nga atong mo respanta or mo connecta sa Ginoo sa iyang purpose. So itong number 1, life of distinction. Number 2, life of prominence. No, mo kang prominent. The third is life assignment is key to life enhancement and promotion. Or life assignment, life that is connected to God's purpose, mo na ang key to life enhancement and promotion. The assignment of your life is what will produce the enhancement and uplifting for your life. Ang assignment sa imong kinabuhi, mo na ang mag-produce og enhancement. Mo na kinahanglan makasabot ka sa process sa Ginoo sa imong life. Importante na nga kabalo ka na sa stage, sa season sa imong life. No nga kung ingon si Lord, itanom imong life. Tanom imong life. The assignment of your life is what will produce the enhancement and the uplifting of your life. Ang imong assignment mo na ang maghatag og enhancement. Amen. Ang purpose ni Lord, makasabot ka ba? Connect ka sa purpose. Iya kang i-empower ka ng enhancement, empowerment. Di ba? Si David, kabalo na siya nga gi-anoint siya sa prophet. Pero wala niya gihilabtan ang king. Kaya na pa man si Saul. Pwede na putlag ulo. Kaya ganito man si Saul. Si Saul patyon siya. Kaya di man nanilos man si Saul sa iya. Pero iyang gipakita nga dili wala sa akong kamot. Wala sa akong authority ang magbuot sa akong season. Kung diri pa ko taman, diri pa ko nga level gibutang ni Lord, diri pa ko. Wala na pasabot nga gi-anoint ka nga king, karon na dayon kang king. Wala naghuwat siya, gingnan niya si Saul nga, pwede ta ka, wala, na ako'y honor sa imo. Dito ang word nga na verse nga nabutang nga, touch not my anointed. Ayaw hilabti ang gi-anoint ni Lord. Kay si Lord ang magbuot. Are you there? Kaya giadto niya si Saul sa iyang natulog si Saul ba? Iyang gitanaw. No. Pero pwede niya patyon sa panahon nga kadto nga time. Pero wala niya gihimo tungod kay na siya honor. Are you there? So sa right nga timing, si David nahimo siyang king. Nga the greatest nga king sa Israel. Warrior, walay tao, walay kingdom nga nakapildi sa iya. Amen? So when you are connected to God and His purpose, mo na life of enhancement. Mo na ang pinaka-importante, dili ang imong kurso, dili ang imong negosyo. Ang importante, ang purpose ni Lord. Mo na kinahanglan natay kasing-kasing, Lord, unsa may imong purpose sa akong life? Unsa may imong calling sa akong life? Kaya kung pugso nimo ang imong life, sa pag-abot sa lugar nga wala pa kagipa, padala ni Lord dito, you will end in regrets. Mag-regret ra ka ba? Kaya dili pa dahil niya right yung timing. Amen? Pero kung patient ka enough, i-allow nimo si Lord nga mo process sa imong life para sa iyang purpose, no? Si Lord ang mo empower nimo. Kaya walay tao nga iyang isend nga di niya i-empower. And then iya sang i-promote, no? Ang tao nga maghulat sa timing ni Lord, iya gyung i-promote in the right time. No, Genesis 41:36. Then that food shall be a reserve, as a reserve
for the land for the 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt. That land may not perish during the famine. So, many time, no, sa life ni Joseph, itagaan siya wisdom ni Lord, empowerment. Kaya nag-serve man siya ni Lord sa iyang purpose, sa purpose ni Lord sa iyang life. Itagaan siya kaalam sa supernatural. Mo na supernatural nga enhancement. Naging na niya nga, para nga kay nagdamgo man ang hari, about 7 kabaka nga niwang, tambok, then 7 pud kabaka nga niwang. Hindi siya kasabot. Ikaon man sa baka nga mga niwang ang tambok, no? Hindi niya ma-explain. Sa tanan nga mga wise men sa Egypt, si Joseph ra ang naka-explain. No? So, iyang gi-explain nga kini, naghisgot niya about the coming nga abundance. First 7 years, abundance. Grabe nga harvest. Pero after that, there will be a famine. 7 years, so severe, nga ang mga tao, makalimot na sila, nga naday 7 years nga nahitabo. Nga grabing abundansya sa Egypt, tungod sa kasevere ba? So, muna, tagaan siya wisdom nga mahubad niya, then strategy. Gingnan niya ang Pharaoh nga mag-reserve, no, or mag-save og 20% sa time sa harvest for 7 years of abundance, mag-save 20%. Kini nga 20% nga savings, mao ni ang makasustain nga mulapas pa, no, makasustain sa 7 years nga famine, and even mulapas pa sa 7 years. So walay lain nga tao ana. So ingana ang enhancement, empowerment ni Lord kang Joseph, kay si Joseph nag-serve man sa Ginoo o sa iyang purpose. Amen? So the advice was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. And Pharaoh said to his servants, "Can we find such a one as this?" No? Napapatay, makitaan nga ingani. No? Wala na yung lain. A man in whom is the Spirit of God. No? Ang tao nga na ang Espiritu sa Diyos. Then Pharaoh said to Joseph, "Inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you." No? Mo na ang anointing sa distinction nga walay susama nimo. "You shall be over my house, and all people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you." Grabe. No? Siya yung next in rank sa Pharaoh. And Pharaoh said to Joseph, "See, I have set you over all the land of Egypt." Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand. And he clothed him in garments of fine linen and put a gold chain around his neck. So, ingana yung mga hitabo, kung nag-serve ka sa Ginoo, kung sa iyang purpose, iya kang i-empower or i-enhance. Just like kang Joseph, kitagaan siya wisdom ni Lord, nga one of a kind, nga walay mga tao nga maka-interpret, siya lang kay si Lord man ang nag-empower sa iya. O ang next nga mahitabo is promotion. No? Enhancement and promotion. When you serve God, no, God's purpose, i-empower ka niya, enhance ka niya, at the same time, iya kang i-promote. Amen. So, unsa man tong tulo ka butang, no? Nga mahitabo sa ato kung mo-connect sa purpose ni Lord. Number 1, distinction. Number 2, prominence. Number 3, life of enhancement and promotion. No? So, dili demotion but promotion. So, karon ang atong life, no, atong i-connect sa Ginoo ug i-connect nato sa purpose. Dili ang kurso nimo ang makapahimo nimo nga distinction, no, or distinct, no. Dili ang imong kurso or imong negosyo lang ang makapahimo nimo nga prominent or makapa-empower nimo, no, or enhance sa imong life and maka-promote sa imong life, kundi si Lord ug ang iyang purpose.
Mo na karon magbaton tag heart nga atong ipaubos nga Lord, i-connect ko sa imong purpose, Lord. Mo na nga kung connect ka sa purpose ni Lord, God will turn around your situation. No, mahimo kang immortal, mahimo kang untouchable, mahimo kang imong life ma-turn around. Maski pag dili na mas spelling para sa among life sa una, grabe na among mga problema sa utang, pero gi-turn around ni Lord. Unsa may naka-turn around? Nag-serve mi sa Ginoo. Tarong. No? Nga win souls and make disciples. Lord, bahala na ka diha, Lord, no? Sa ingon ni Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you if you seek Him first. His purpose. Amen? Pag-pray ta. Lord, thank you sa imong word. I-bless, Ginoo, ang matagusa. Nga, the more mi makasabot nini nga word, importante kayo, Ginoo. Nga, Lord, dili na mo unahon ang among kaugalingon nga mga pagpaningkamot, Lord God, but unahon na mo pagpangita, ikaw o ang imong katuyuan, Lord. Kaya we know, Lord, that your word says in Matthew 6:33, if you seek the kingdom first and your righteousness, and all these things that we are longing for and looking for will be added to us, O God. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen.